Magandang araw mga kaibigan. Good news po ito. Dumarami ang mga kongresista na nagsasalita na laban sa katiwalian sa Kongreso at idinadawit na nila ang Pangulong Marcos Jr. Ito, nag-alabarsaga itong si Congressman Edgar Erese o Egay Erese ng 2nd District Caloocan. Pakinggan natin ang kanyang pagsasalita sa Kamara na hindi mangyari itong problemang ito kung hindi pinayagan ng Executive Department, meaning ang Pangulo mismo, dahil siyang head ng Executive. Salamat po, Congressman Erese. Pakinggan. Saldi ko na inuna yung mga kalokohan. Saldi ko. Pinabayaan din naman ng Executive Department. Yung 3 years, 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. yung Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan, palpak. Doon sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak. Pagkatapos, ihinto yung matitino. I do understand where the president is coming, but there must be also some sense of reason in providing funds for these flood control projects. Alam niyo po, dami nagte-text sa akin, Kung Egay, ayusin niyo naman yung baha dito sa aming lugar. Kung Egay, ayusin niyo naman yung problema namin dito hanggang leeg, lampas tao na yung baha. Punong-puno ng basura, burak yung aming mga creeks. Ano po isasagot natin? Sabihin natin, ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo dahil kila Congressman Saldi ko na inuna yung mga kalokohan. dinubli ko lang. Pinabayaan din naman ng Executive Department. 3 years, 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan, palpak. Doon sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak. Pagkatapos, ihinto yung matitino. I do understand where the president is coming, but there must be also some sense of reason in providing funds for these flood control projects. Alam niyo po, dami nagte-text sa akin, Kung Egay, ayusin niyo naman yung baha dito sa aming lugar. Kung Egay, ayusin niyo naman yung problema namin dito hanggang leeg, lampas tao na yung baha. Punong-puno ng basura, burak yung aming mga creeks. Ano po isasagot natin? Sabihin natin, ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo. Ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo. Grabe. Agree ako sa sinasabi ng kongresista na hindi mangyari ang mga ito kung ang executive, kung ang Pangulo, again, it all speaks about of leadership. Believe na believe siya nung una eh. Diba? Last year, pinagmayabang na 5,500 flood control projects na tapos na at marami pang ginagawa. Palakpak naman ang mga mabuti na lang at may Bagyo Katrina kaya napak-check. Napahiya sila. Tinanong, nasaan ang mga flood control projects? Wala nabangga. Nabangga ng barko. Ano pa? Wala masyadong malakas ang hangin. Ano pa? Wala na-overwhelm.
Dahil sa climate change. Ang daming rason. Eh, tanggapin nyo na lang yan. New normal na yan. Yung pag-ulan, pagbaha, it's now part of our daily lives. Tanggapin nyo na lang. Anong klaseng pag-iisip na? Hanggang ngayon, natauhan. Yung pala, niloloko lang sa mga reports na natatanggap. Karamihan pala ang mga yan, guni-guni, mga palpak. Sinong sisihin? Command responsibility. Hindi yung, wala akong kundyan, sila lang yan. Paimbestigahan natin. Anong klase? Imbestiga. Again, mabuti na lang. May savior. Sino yung savior natin? Si Secretary Vince Dizon. Ang bilis gumalaw. Marami na siyang kinasuhan. Hindi niya na hinintay yung independent commission. Pag upo niya, mass courtesy resignation. Then reorganize. Imbestiga. To, kaso. Last week, may 20 DPWH officials na monitor ko, kinasuhan na ni Secretary Vince Dizon. Yon ang tunay na leader. Sa executive, ambot na lang. Bakit hindi ako naniwala noon kay PRRD nung sinabi niya na weak leader yan, pangalan lang dinadala. Ito na, ang pagsisisi na sa huli. Nabudol po tayo, nabudol ako. So, salamat sa mga kongresista na nagsasalita na. Congressman Toby Chanco, ito Congressman Erese, Congressman Albi Binetes, Congressman pinakasikat sa lahat, Congressman Kiko Barsaga. Mabuhay po kayo. May pag-asa pa ang mamamayang Pilipino habang may mga ganyang kongresista na nagsasalita, kasi hindi naman lahat ng kongresista ay parehas ni hindi ko na lang banggitin. May mga matitino at sana dadami pa ang katulad nilang mga matitinong kongresista. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoon pa sunod. Do. Ini kate plaster ka emosi po bata. nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw mga kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong ug balatian ug kasing-kasing. Kaya laygod ang Dios sila binas sa dagdumanan. So ora daghang salamat. Daghang salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon. Og kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud na atupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin
nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.